Ang gusto kong tatalakayin sa maikling oras na ito ay tungkol sa aya na binanggit natin. Ito ay patungkol sa mga tao kung ano ang magiging kalagayan natin pagdating natin sa kabilang buhay. Alam natin mga kapatid Islam, kapag usapin ang kabilang buhay, marahil ang bawat isa sa atin ay nangangamba sapagkat nariyan ang kabilang buhay na ipinaghanda sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay ay dadaan sila sa kamatayan, at kapag sumapit ka sa kamatayan na yan, naghihintay ka sa libingan. Ang hihintay mo ang paggunaw ng mundo, dahil kapag gugunawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo ay lahat natin ay babalik tayo sa kabilang buhay. Kaya ang pag-uusapan natin mga kapatid ay tungkol sa isang pangyayari na ito ay napakalungkot na mangyayari sa mga tao sa atin pagdating natin sa kabilang buhay. Dahil pagdating sa kabilang buhay mga kapatid, ay walang kapatiran dun. Walang nanay, walang tatay, walang anak, walang asawa. Lahat ng mga minamahal mo sa buhay, pagdating sa kabilang buhay ay tatalikuran mo sila. Dahil sa araw na yun, tayo ay nagiging makasarili at wala tayong pakialam sa iba. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. At sa araw na yun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatakasan ng tao ang kanyang kapatid. Tatakasan ng tao ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Lahat ng mga malapit sa kanya ay tatakasan niya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating ng araw na yun ay lahat ng bawat isa sa atin ay magiging abala siya sa kanyang sarili at hindi siya makakapagbigay ng pansin sa ibang tao. Subhanallah. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga pamilya natin dito sa mundo na minamahal natin, ang mga magulang natin na higit na minamahal natin kesa sa asawa natin, kesa sa anak natin, ang mga asawa natin na minamahal natin, ang mga anak natin na sobra natin silang minamahal, sa sobrang pagmamahal sa kanila ay sila din ang nagiging dahilan kaya tayo nakakalimot sa kabilang buhay. Pero pagdating sa kabilang buhay mga kapatid, lahat nila ay tatakasan natin at hindi natin sila papakialaman, maski ng kayamanan natin mga kapatid Islam. At sa araw na yun mga kapatid, pagdating natin sa kabilang buhay, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng tao sa kabilang buhay ay nakahubad tayong lahat. Babae man o lalaki, nakahubad tayong lahat. Samantala, ang araw sa araw na yun ay napakababa sa ulo natin ang sikat ng araw. Yung mismong araw, subhanallah. Napakainit mga kapatid. Ganun kainit sa kabilang buhay. Sa sobrang init dahil sa sobrang baba ng araw sa ulo natin, ay papawisan ang mga tao sa kabilang buhay. At ang mangyayari sa mga tao, dahil sa sobrang dami ng pawis, may mga tao na lalangoy sila sa kanilang sariling pawis. Subhanallah. At sa araw na yun mga kapatid, ang bawat isa sa atin, ang unang darating sa isip natin ay maghanap tayo ng mga tao na makakatulong sa atin. Tinanggihan tayo ng mga magulang natin, ng asawa natin, ng anak natin. Lumapit tayo sa kanila upang humingi ng tulong. O aking ama, o aking ina, o aking anak, tulungan mo ako sapagkat ako ay nahihirapan sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa araw na yun ay nakikita na natin ang impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita natin sa mata-mata natin yung mga tao na pinaparusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't kapag lalapit tayo sa mga kamag-anak natin, walang tutulong sa atin. Ang sasabihin ng mga tao sa isa't isa sa kanila, hindi nyo ba nakita kung ano ang sinapit nyo sa araw na ito? Gusto niyo ba maghanap kung sino ang makakasyafa'a sa atin? Kung sino ang magiging tagapamagitan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Maging saksi natin upang matulungan tayo na hindi tayo mapasok sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, alaykum bi Adam alayhi salam. Ang sasabihin ng iba sa grupo ng mga tao, pumunta tayo kay Adam alayhi salam. Ang ama natin na si Adam alayhi salam, baka matutulungan tayo sa kalagayan natin ngayon. Na makahingi tayo ng tulong kay Adam alayhi salam, na hindi tayo tatapon ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa impyerno na ito. Hanggat sa gagawin ng tao sa araw na yun,
fayatuna Adam alayhi salam. Darating lahat ng mga tao kay Adam alayhi salam. Sapagkat mula kay Adam alayhi salam ay babangon sila sa kanilang mga kubur. Mabubuhay tayong lahat mula kay Adam alayhi salam. Ganun ang unang gagawin natin. Pupunta natin si Adam alayhi salam para humingi tayo ng tulong kay Adam alayhi salam. Pagdating natin kay Adam alayhi salam, fayaquluna lahu anta abul bashar. O Adam, ikaw ang ama ng mga tao sa kalupaan. Khalaqakallahu biyadihi. At ikaw ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ibig sabihin, ikaw ay hinulman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang kamay. Wa nafakha fika min ruh. At inihip sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong ruh, ang iyong buhay. Wa amara al-malaikata fasajadu lak. At inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaika upang sila ay magsujud, magpatira pa sa iyo noong ikaw ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nagpatira pa lahat ng mga malaikat sa kanya. Ala tara ila ma nahnu fih, ala tara ila ma qad balagna. O Adam, hindi mo ba nakita ng aming kalagayan ngayong kami ay naghihirap? Hindi mo ba nakikita ang sinapit namin sa araw na ito, Adam? Tulungan mo kami, Adam, upang kami ay maligtas sa kaparusahan sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ganun ang wika natin sa araw na yun, mga kapatid, alam niyo kung ano ang isasagot ni Adam alayhi salam sa atin. Fayaqulu Adam, inna rabbi kad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Sabi ni Adam alayhi salam, katotohanan ang aking Panginoon ay tunay na siya ay nagagalit sa araw na ito, na tunay na paggagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala, at wala pang nauna at huling galit ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban lang sa galit niya sa araw na ito. Kaya nangangamba si Adam alayhi salam dahil sa araw na yung mga kapatid, tunay na nagagalit si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Adam alayhi salam, hindi ko kayo matutulungan, sabi ni Adam. Bakit? Hindi rin ako nakakatiyak, sabi ni Adam, kung hindi ako paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lamang sa isang utos sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinuway ko. Ano ang utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa innahu qad nahani 'anis sajarata fa'asaytuhu. Sapagkat sabi ni Adam, isang utos sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag ako lumapit sa isang punong kahoy noong siya ay nasa loob ng paraiso, pero yun ay sinuway ni Adam alayhi salam, at hindi lang siya lumapit doon sa punong kahoy na yun, bagkus kinain pa niya ang bunga ng punong kahoy na yun. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala nung siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso? O Adam, wala taqraba hadhihi sajara fatakuna minadh dhalimin. O Adam, huwag ka ikang lumapit dyan sa punong kahoy na yan. Huwag kang lumapit dyan sa punong kahoy na yan, sapagkat ikaw ay mapapabilang sa mga taong talunan. At dahil sa pagkakamali ni Adam alayhi salam, hindi lang siya lumapit doon sa punong kahoy na yun, bagkus kinain pa ni Adam alayhi salam ang bunga ng kahoy na yun. Kaya sabi ni Adam alayhi salam, hindi rin ako nakakatiyak na hindi ako paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kayang sasabihin ni Adam, nafsi, nafsi, nafsi. Ang sarili ko, ang sarili ko, ang sarili ko. Subhanallah. Ang ama natin, mga kapatid, siya ang kauna-unang tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa kabilang buhay, hindi tayo matutulungan at magiging makasarili siya. Ang ililigtas lang niya ay ang kanyang sarili. Kayang sasabihin ni Adam alayhi salam, idhabu ila gayri. Pumunta kayo sa iba, sabi ni Adam alayhi salam. Maghanap ka ng ibang matutulungan ni maliban sa akin dahil hindi ko kayo matutulungan. Ang sasabihin sa atin ni Adam alayhi salam, idhabu ila Nuh. Pumunta kayo kay Noah o kay propeta Nuh alayhi salam. Subhanallah. Tinanggihan tayo ni Adam alayhi salam. Pupunta tayo at hanapin natin si Nuh alayhi salam. Pagdating natin kay Nuh alayhi salam, ya Nuh, o Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard. O Nuh, ikaw ang kauna-unahang sugo na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. At ikaw ay tinagurian ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang alipin na mapagpasalamatin kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Yan ang tinawag sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Abdan syakura, isang alipin na mapagpasalamatin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ishfa'lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih. Ang sasabihin natin, O Nuh, tulungan mo kami Nuh. Ishfa'na. Isyafa' mo kami Nuh. Tulungan mo kami na ikaw ang maging tagapamagitan namin mula sa iyong Panginoon. Hindi mo ba nakikita ang aming sinapit Nuh? Kami ay nangangailangan ng tulong. Ang sasabilang sa atin ni Nuh alayhi salam, fayaqul, inna rabbi azza wa jal, kada ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla, wa la yaghdab ba'dahu mithla. Katotohanan, ang aking Panginoon sa araw na ito, tunay na siya ay nagagalit na wala pang nauna at huling galit maliban lang dito sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't hindi ko kayo matutulungan, sabi ni Nuh alayhi salam. Hindi ko kayo matutulungan, sabi ni Nuh alayhi salam, sapagkat maski ng aking sarili ay hindi rin ako nakakatiyak na hindi ako paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lamang sabi ni Nuh alayhi salam, wa innahu kad kanat li da'watun da'watuha ala qaumi, sapagkat sabi ni Nuh alayhi salam, ako ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala na imbitasyon sa mundo na ako ay magdawa sa aking mga kaum, at hindi rin ako nakakatiyak, sabi ni Nuh alayhi salam, na hindi ako paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa panghihikayat pagdadawa ko sa mga tao ko nung nasa mundo. Subhanallah. Ang sasabi ni Nuh alayhi salam, nafsi, nafsi, nafsi. Ang aking sarili, ang aking sarili, ang aking sarili. Sarili lang niya ang kaniyang kayang iligtas. Kayang sasabi ni Nuh alayhi salam, idhabu ila ghairi. Pumunta kayo sa iba, sabi ni Nuh alayhi salam. Idhabu ila Ibrahim. Pumunta kayo kay Ibrahim alayhi salam, baka matutulungan kayo. Subhanallah. Fayatuna Ibrahim fayakulun. At ganun naman ang gagawin natin sa kabilang buhay, mga kapatid. Hanapin natin si Ibrahim alayhi salam na baka sakaling matutulungan tayo sa kalagayan natin sa kabilang buhay. Pagdating ng mga tao kay Ibrahim alayhi salam, ang kanilang sasabihin, Ya Ibrahim, anta nabiyallahi wa khaliluhu minal ard. O Ibrahim, ikaw ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ikaw ang khalil, ikaw ang mahusay na kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ganun kalapit si Propeta Ibrahim alayhi salam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuring niyang mahusay na kaibigan si Propeta Ibrahim alayhi salam. Kayong sasabihin natin, ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fih. O Ibrahim, dahil ikaw ay kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulungan mo kami Ibrahim para kami ay maligtas dito sa kaparusaan na ito, Ibrahim. Isasyapaan mo kami Ibrahim. Ang sasabihin sa atin ni Ibrahim alayhi salam, inna rabbi kada ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Yun din ang sasabihin ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Katotohanan, sabi niya, o aking mga tao, sa araw na ito na ang aking Panginoon ay tunay na siya ay nagagalit sa araw na ito, na wala pang nauna at huling galit ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban lang dito sa galit na ito. Ibig sabihin, mga kapatid, sa araw na yun ay magagalit si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na sila ay makasalanan nung sila nasa mundo. Kaya hindi rin tayo matutulungan ni Ibrahim alayhi salam, sapagkat sabi ni Ibrahim alayhi salam, hindi rin ako nakakatiyak kung hindi ako paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa aking kasalanan. Ano ang nagawang kasalanan ni Propeta Ibrahim alayhi salam? Ang sabi ni Propeta Ibrahim alayhi salam, wa inni kad kuntu kadzabtu thalatha kadhibatin. Subhanallah. Sapagkat sabi ni Ibrahim alayhi salam, ako ay nakapagsinungaling ng 3 beses nung ako ay nasa mundo. Kaya hindi ko rin matitiyak na hindi magagalit sa akin si Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa 3 kasinungalingan na nagawa ko nung ako'y nasa mundo. Ano ang 3 kasinungalingan na nagawa ni Propeta Ibrahim alayhi salam? Unang kasinungalingan ni Propeta Ibrahim alayhi salam, noong pumasok siya sa monumento ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sinira niya lahat ng mga ribulto doon sa monumento na yon. Nung masira niya, itinira niya ang isang napakalaking ribulto na ang kanyang pangalan ay si Marduk.
Yun ang sinasamba ng mga tao. Nasira lahat ng mga maliliit, hundreds na ribulto na sinasamba ng mga tao at binibenta nila. Ang itinira niyang pinakamalaki. Ngayon, ang ginawa ni Propeta Ibrahim alayhi salam, yung palakol na ginamit niya sa pagsira sa mga ribulto ay isinabit niya dun sa pinakamalaking ribulto. Nung tinanong siya ng hari na si Nimrod, sabi niya, "O Ibrahim, sino ang sumira sa mga Diyos natin?" Ang sabi ni Ibrahim alayhi salam, "Bakit hindi niyo tanungin yung malaki at hindi akong sumira niyan?" So yun ang unang kasinungalingan ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Hindi niya inamin doon sa pinuno na siya ang sumira doon sa mga ribulto na yun. Pangalawang kasinungalingan ni Propeta Ibrahim alayhi salam, noong napadaan sa kanya ang mga idols, yung mga ribulto na sinasamba ng mga tao, ang sabi ni Propeta Ibrahim alayhi salam, "Inni saqim." Inni saqim. Ibig sabihin, ako ay nagkakasakit. Ako ay nagkakasakit. Pero ang katotohanan ay wala siyang sakit. Bakit nasabi ni Propeta Ibrahim alayhi salam na ako ay may sakit, nagkakasakit? Dahil lamang sa nakikita niya yung mga ribulto na sinasamba ng mga tao na napadaan sa kanya ay nagkakasakit siya dahil sa ang kanyang saloobin ay kasuklam-suklam ang ginagawa ng mga tao sa kapanahon na niya sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pangatlong pagsisinungaling ni Propeta Ibrahim alayhi salam, noong pumunta sila ng kanilang asawa na si Sarah sa Egypt, pinatawag sila ng hari sa Egypt. Noong pinatawag siya ng hari, tinanong ng hari si Propeta Ibrahim alayhi salam kung kaano-ano na yung babae na kasama niya. Ang sabi niya ay kapatid niya, ate niya. Hindi niya sinabi na asawa niya. Bakit? Nangangamba si Propeta Ibrahim alayhi salam na magugustuhan ng hari ang kanyang asawa sapagkat maganda. So yan ang tatlong nagawa ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Yan ang tatlong kasinungalingan na nagawa ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Kaya paglalapit tayo kay Propeta Ibrahim alayhi salam pagdating sa kabilang buhay, yan ang kanyang sasabihin sa atin. Hindi rin ako nakakatiyak na hindi ako papagalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa tatlong pagsisinungaling na nagawa ni Propeta Ibrahim alayhi salam nung siya nasa mundo. Kaya ang sasabihin sa atin ni Propeta Ibrahim alayhi salam, "Idhabu ila ghairi." Pumunta kayo sa iba, sabi ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Baka matulungan kayo ng iba. "Idhabu ila Musa." Pumunta kayo kay Musa alayhi salam. Ganun naman ang gagawin ng mga tao sa kabilang buhay. Maglalakbay naman tayo at hahanapin natin si Propeta Musa alayhi salam. At pagdating natin kay Propeta Musa alayhi salam, ang sasabihin ng mga tao, "Ya Musa, faddalallahu birisalatihi wa bikalimaya ala nas." Ang sasabihin natin kay Musa alayhi salam, "O Musa, ikaw ay biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga mensahe at ang kanyang mga salita sa mga tao. Ishfa'lana ila rabbik." Kaya ngayon Musa alayhi salam, tulungan mo kami Musa, isyafa' mo kami Musa. Ikaw ang maging tagapamagitan namin sa iyong Panginoon Musa alayhi salam para kami ay malayo dito sa impero na ito. Ganon din ang sasabihin ni Musa alayhi salam. "O mga tao," sabi ni Musa, "katotohanan ng aking Panginoon ay tunay na siya ay nagagalit sa araw na ito, na wala pang una tuling galit niya maliban lang sa galit niya sa araw na ito." Kahit ang sasabihin ni Musa alayhi salam, "Nafsi, nafsi, nafsi." Ang sarili ko, ang sarili ko, ang sarili ko. Hindi niya masasabi na tatawagin niya ang kanyang mga kaum. Pero ang masasabi ni Musa alayhi salam ay kanyang sarili. Sapagkat sabi ni Musa alayhi salam, hindi rin ako nakakatiyak na hindi ako paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa isang kasalanan na nagawa ko na hindi inutos sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kasalanan na yun? "Wa inni kad qataltu nafsan aw umar biqatliha." Sapagkat sabi ni Musa alayhi salam, ako ay nakapatay ng buhay na hindi inutos sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya ako nangangamba, sabi ni Musa alayhi salam, baka ito ay magiging katanungan sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit ako nakapatay ng buhay na hindi inutos sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sasabihin ni Musa alayhi salam, "Idhabu ila ghair." Pumunta kayo sa iba, sabi ni Musa alayhi salam. "Idhabu ila Isa." Pumunta kayo kay Jesus, kay Propeta Isa alayhi salam. Maglalakbay naman tayo sapagkat lahat ng mga propeta at sugo na linapitan natin ay tinanggihan tayo.
Hindi tayo tinulungan. Pupunta tayo kay Isa alayhi salam. Pagdating natin kay Isa alayhi salam, kay Jesus, O Isa, anta Rasulullah. Ikaw ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqa ila Maryama wa ruhun min. Ang kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinadala niya kay Maryam sa pamamagitan ng ipinagbuntis si Jesus, si Propeta Isa alayhi salam, na wala siyang tatay, at ang buhay mo ay inihip ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong nanay. Wa kallamta nasa fil mahdi sabiya. At ikaw ay nakakapag-usap sa mga bata sa duyan. Subhanallah. Isa sa kapangyarihan na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Isa alayhi salam, kahit yung bata sa duyan ay kanyang nakakausap. Kayang sasabihin ng mga tao pagdating sa kabilang buhay, Ishfa' lana ila rabbik. O Isa, tulungan mo kami na kami ay masyafa'a, maligtas sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ang aming maging tagapamagitan. Ganun din ang sasabihin ni Isa alayhi salam. Sa araw na ito, sabi ni Isa alayhi salam, ang aking Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay nagagalit, na wala pang nauna at huling galit niya maliban lang sa galit na ito. Kayang sasabihin ni Isa alayhi salam, nafsi, nafsi, nafsi. Ang aking sarili, ang aking sarili, ang aking sarili. Idhabu ila ghairi, pumunta kayo sa iba. Idhabu ila Muhammad, pumunta kayo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang kahuli-huling propeta na lalapitan natin. Ang mahal natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sasabihin natin, Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatimul anbiya. O Muhammad, ikaw ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ikaw rin ang kahuli-huling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. At pinatawad sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naunang kasalanan mo at ang mga magiging kasalanan mo. Ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fih. O Muhammad, tulungan mo kami, O Muhammad, na ikaw ang maging tagapamagitan sa amin mula sa iyong Panginoon. At ang gagawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay darating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa Arsul Azim. Pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay magpapatira pa at magsusujud kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagsujud ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na, O Muhammad, tumigil ka na sa pagsusujud mo, O Muhammad, at hilingin mo sa akin kung sino ang isasyafa'a mo, sino ang kukunin mo na maging tagapamagitan mula sa akin. Ang sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ang aking mga umma, ya Allah. Ang aking mga umma, ya Allah. Ang aking mga umma, ya Allah. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pagsyafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa pagmamahal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdating sa kabilang buhay ay hindi niya hahanapin ang kanyang mga pamilya. Hindi niya sinabi na ahli. Hindi niya sinabi na nasa ng aking mga pamilya. Ngunit ang tatawagin niya, ang kanyang hanapin sa kabilang buhay ay tayong mga ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun tayo kamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ang unang tutubusin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa kanyang pamilya. Ang sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun, Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min albabil aymani min abwabil jannah. O Muhammad, papasok ika mula sa iyong mga ummah sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala na sa kanila ang magiging katanungan sa pagpasok sa paraiso. Ang mga tao na yun ay papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, na ang paraiso na yun ay para sa mga tao na meron silang tunay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, dito sa paksa na ito ay nalalaman natin na pagdating sa kabilang buhay ay walang makakatulong sa atin. Lalapit tayo sa mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang humingi ng tulong sa kanila, pero lahat nila ay tatanggi sa atin. Nag-iisang propeta at sugo lamang ang nagmamahal at nagmamalasakit sa atin.
hindi lang dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, ang mahal natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at naway bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na higit din nila minamahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.